Talas-Tuklas. Maligayang pagdating muli sa Talas-Tuklas, mga bata. Wow! Narito na pala tayo sa lugar ng pabula. Ang daming hayop naman po rito. Tama ka dyan, Kulas. Dahil alam niyo ba na ang pabula ay isang uri ng panitikan na kung saan ang pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Si Aesop ang nagsimulang gumamit sa mga hayop bilang mga tauhan sa pabula. Ay tara na at tuklasin natin ang pabula ng mga Maranao. Ang aso at ang leon, pabula ng Maranao. Akala ko ba'y kakampi kita? Nilinlang mo pala ako at nais mo kong ipakain sa asong iyan? Akala mo siguro ay mapapatay mo ko sa pamamagitan ng liyong iyon. Matanda na ako at marami ng karanasan. Hindi niyo ako mapaglalalangan. Pasensya na po kayo. Sa pagbukas ng tarangkahan, nakita nila Kulas ang napakalaking palasyo. Nandito na po pala tayo sa lugar ng Epiko. Tama ka dyan, Kulas. Alam mo na ba ang ibig sabihin ng epiko? Hindi pa po masyado eh. Bago ang lahat, narito muna ang mga layunin sa episode na ito. Una, makabubuo ng sariling opinyon patungkol sa mga karakter ng epiko. Pangalawa, makasusuri ng mga nasabing pangyayari sa epiko ayon sa sanhi at bunga nito. Kayo mga bata, alam niyo na po ba? Kung hindi pa, ay samahan niyo kami ulit sa pagtuklas nito. Ano nga ba ang epiko? Ito ang tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan. Kwento ito ng kabayanihan noong unang panahon na punong-puno ng mga kagilagilalas na pangyayari. Malinaw na ba, Kulas at mga bata? Opo, at ano naman po yung nakakasiro sa bandang yun? Itong lugar na pinasok natin ay epiko mula sa darangan ng Maranao na nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan at kagitingan ng mga mandirigma ng Mindanao na ang pamagat ay Prinsipe Bantugan. Samahan mo na ako, Kulas, sa pagtuklas ng epiko na ito. Tara na, mga bata! Prinsipe Bantugan, epiko mula sa darangan ng Mindanao. Magkapatid sina Prinsipe Bantugan at Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Labis ang inggit ni Haring Madali sa kapatid sapagkat hindi lamang ang kakaibang katapangan ang totoong hinahangaan sa kanya, kundi maging ang paghanga at pagkagusto ng maraming dalaga dito. Kaya bilang hari, ipinag-utos niya sa lahat na walang makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan at sino man ang sumaway ay parurusahan ko ng kamatayan. Naging dahilan ito ng pangingibang bayan ni Prinsipe Bantugan nang nilisan niya ang Bumbaran ay kung saan-saan siya nakarating. Isang araw, dahil sa matinding pagod, nagkasakit at namatay siya sa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Natagpuan si Prinsipe Bantugan ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid nitong hari. Hindi nila nakilala si Prinsipe Bantugan kaya sumangguni sila sa konseho kung ano ang dapat nilang gawin. Isang loro ang dumating at sinabi, "Ang bangkay ay ang magiting na Prinsipe Bantugan ng kahariang Bumbaran." Samantala, bumalik ang loro sa Bumbaran upang ibalita kay Haring Madali ang nangyari sa kapatid. At kaagad lumipad sa langit ang hari upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Nang mga oras na iyon ay pupunta rin sina Prinsipe Datimbang sa Bumbaran upang dalhin ang bangkay ni Prinsipe Bantugan, kaya hindi na ito inabutan ni Haring Madali. Bumalik ang hari sa Bumbaran at pilit niyang ibinalik ang kaluluwa ng kapatid. Muling nabuhay ang prinsipe at nagsaya ang lahat. Nagbago na rin si Haring Madali. Nabalitaan ni Haring Miskuyaw na kaaway ni Haring Madali ang pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. Kasama ang maraming kawal, nilusog nila ang kaharian ng Bumbaran. Sa pagdating ng pangkat ni Haring Miskuyaw sa Bumbaran, hindi niya alam na muling nabuhay si Prinsipe Bantugan at nagulat na nakipaglaban ito. Dahil kabubuhay pa lamang at napakarami ng kalaban, madaling naghina si Prinsipe Bantugan. Nabihag siya at ginapos. Muling lumakas at nakawala siya sa pagkakagapos. Nang matapos ang laban, pinasyala ni Prinsipe Bantugan ang buong Bumbaran.
Lahat ng kaniyang kasintahan ay pinakasalan niya at sila ay dinala niya sa kanilang kaharian. Pagdating sa kaharian, masaya silang sinalubong ni Haring Madali at masaya nang namuhay si Prinsipe Bantugan sa piling ng pinakasalang mga babae. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa lugar ng Epiko. Ikaw, Kulas, ano sa tingin mo ang aral na makukuha mo sa Epiko na ito? Ang aral po na makukuha sa epiko na to ay huwag maiinggit sa iyong kapwa. Dahil ang pagkainggit ay maaaring magdala ng hindi maganda sa iyong kapwa at maging sa iyong sarili. Magaling, Kulas! Kayo naman mga bata, ano ang aral na nakuha ninyo sa Epiko na Prinsipe Bantugan? Maaring niyo po na i-post ang video upang mabigyang oras ang inyong pagsagot. Magaling mga bata! Laging tatandaan na ang epiko sa Pilipinas ay mahalaga sa pag-aaral ng kultura, literatura, relihiyon at pagkakakilanlan ng bansa. At ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may maraming epiko dahil sa ating likas na kultura. Handa na ba kayo mga bata na sagutin ang mga katanungan? Kumuha ng isang malinis na papel at sagutin ang mga tanong na ito. Hooray! Nasasabik na naman akong ibahagi sa inyo ang susunod na episode. Anong Kulas, handa ka na ba sa ating susunod na paglalakbay? Lagi na po akong handa. Hehe. Tara na po. Kayo mga bata, handa na ba kayo na lakbayin ang susunod na episode? Halina at samahan ninyo kami ni Kulas. Talas Tuklas.